Ryan, nasaan na ngayon ang barko ng civilian mission at may mga umaaligid pa bang mga barko ng China malapit dyan sa inyong lugar? Monica, sa ngayon ay pabalik na ng Maynila itong barko at hanggang ngayon ay hindi pa rin lumulubay yung isang Chinese Coast Guard vessel na may vow number 21549 na monitor yan sa layong 5 nautical miles sa starboard side nitong barko. Pagpasok sa 12 nautical miles territorial water ng Pag-asa Island, sinimulan na ang indoor concert sa loob ng barko sa pamamagitan ng pag-awit ng lupang hinirang bilang pagpupugay at paggunita sa National Flag Day ngayong araw. Hindi na nagamit ang itinayong stage sa barko dahil sa malakas na hangin, malalaking alon sa dagat at walang tigil na buhos ng ulan. Nakalapit ang barko sa Pag-asa Island sa layong 2.5 hanggang 3 nautical miles. Maya-maya, natanaw na ang mga bangka ng mga mangingisda mula sa Pag-asa Island. Sasampasan na sila sa barko gaya ng orihinal na plano para manood ng concert. Subalit, hindi na ito nagawa dahil sa sama ng panahon. Ibinigay na lamang ang mga gasolina at diesel na maaari nilang magamit sa kanilang pangingisda. Ito ay moment of triumph. Tagumpay ito hindi lang ng mga members ng ating ito coalition, pero ng lahat ng Pilipino na nangangarap ng kapayapaan at hustisya, lalo na pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Sabi ni David, nangangahulugan ito ng pagtindig ng mga Pilipino para sa kapayapaan. Yung mensahe sa China ay klaro. Gusto natin ng kapayapaan sa West Philippine Sea. At yung kapayapaan na yan, hindi lang Pilipino ang may gusto, pero yung mga mamamayan din ng ating mga kapitbahay na bansa. Makasaysayan ang concert na ito sa West Philippine Sea. Hindi lamang mga Pilipino artists ang nakisaya, nakiawit at nakiisa sa layunin nito, kundi ilang mga artists mula sa Malaysia, Indonesia, Japan at South Korea. Pagpasok sa territorial water ng Pag-asa Island, wala nang naitalang radio challenge mula sa mga barko ng China. Luckily naman kanina nang dumating tayo kahit pa paano, at least na vision na nakita pa natin yung ating naka-approach pa tayo ng malapit sa Pag-asa. About 2.5 to 3 miles ang natin nakalapit tayo sa Pag-asa. Kanina nung huminto yung ulan, siguro nakita nyo naman. So, meron na silang nandun na may establishment ng doon sa Kwan. And then yung ibang mga fishing boats natin. And with regards to safety, kung naman tayo dahil escorted tayo ng Philippine Coast Guard and coordinated naman and very peaceful mission. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, bukod sa dalawang Chinese Coast Guard na bumuntot sa barko ng mga sibilyan, may dalawa pang barko ng CCG na nakaangkla malapit sa Pag-asa Island. Mayroong ding 22 Chinese Maritime Militia vessels sa Sandy Cays sa Pag-asa Island. Pagkatapos ng maibigay ang mga gasolina at diesel, umikot na ang barko pauwi sa Maynila dahil natapos na ang misyon. Monica, inaasahang makakarating sa Maynila itong barko bukas ng hapon. Depende na lang yan kung magbabago pa yung speed nito ay posibleng ma-delay pa yan. Nagkaroon kasi ng pagbabago, inaasahan natin kanina alas 6 ng umaga ay makakarating na ng Pag-asa Island itong barko. Kaya lang medyo binagala nila yung kanilang takbo kaya inabot tayo ng hapon kaya bago makarating dito sa Pag-asa Island. At yan muna ang latest mula dito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.